Nakikinig po ba siya or nandyan po ba siya sa mga pagkakataon na nade-depress ako? Lahat tayo nilikha ng Diyos, pero hindi po tayo lahat anak ng Diyos. Parang napaka-meaningless talaga ng buhay mo. Parang gusto mo na lang, Lord, gusto ko na lang matapos to. Pag nagkaroon ako ng depression, my faith or your faith is flawed. Hello love! Welcome to my channel. So for today's video, medyo controversial yung pag-uusapan natin ngayon. And to be honest, I might get some hate comments or hate about this. Hindi ko alam. Pero I'm taking the risk and gusto ko talagang i-share to sa inyo. Gusto nga i-share to at marinig ng marami. And yung pag-uusapan natin ngayong araw ay kung yung depression ba nag-e-equate ba siya sa kawalan ng faith? And aside from that, kapag ba naging believer ako ni Christ, exempted na ako dun sa mga depressed feelings, mental illness. And today, very special tong episode na to kasi meron akong kasama na very special to my heart. As in, sobrang ka-close ko, kapatid, mahal ko at mahal na mahal din ako. Isang preacher mula sa aming community, Lingkod ng Panginoon Charismatic Community. Kilala din siya sa academe, pero yung setting kasi natin ngayon medyo biblical. So ipapakilala ko siya as preacher, but a very special person close to my heart. Walang iba kundi si Brother, Sir Bobby Lopez. Saka po pala, sister and brother po namin ina-address yung isa't isa kasi magkapatid po kami sa pananampalataya and we belong po to the same community, ang Lingkod ng Panginoon Charismatic Community. Ayan, sana ma-enjoy nyo to. Una ko pong tanong sa inyo, yung po bang mental illness such as depression ay kasalanan? So regarding po dun sa question niya na yung depression po ba ay isang uri po ng kasalanan? Well, the answer to the question po is obviously, hindi po siya kasalanan. Even Jesus Christ, He made mention of such thing, no? Although, hindi po siya directly tinawag ni Jesus na depression, pero Jesus Christ made mention po dun sa isa pong passage from the Bible na ang sabi po niya ay, may kapighatian sa mundong ito. So, ibig sabihin po, Jesus Christ Himself, no, na kinikilala po ng maraming Kristiyano as our Lord and Savior, siya po mismo ay nagsasabing may kapighatian dito sa mundong ito. And so because of that, hindi na nakapagtataka na tayo mismo kung minsan makaranas doon sa ganitong klase ng sitwasyon. And in fact, there was even this passage from the Bible, na nagme-mention while he's praying po dun sa Garden of Gethsemane, ang sabi po ay pinagpawisan daw po siya ng halos tumatagaktak na pawis sa kanya ay hindi na po parang yung pawis, kundi yung pawis niya ay dugo na. Sabi po ng ilang mga pag-aaral sa larangan ng medisina, posible po siyang mangyari. Kumbaga parang hindi po ito isang kwentong barbero, kundi meron talagang ganitong mga pangyayari. At karaniwan daw po itong nangyayari kapag ang isang tao daw po ay dumadanas ng isang matinding pagkabalisa, pagkatakot, matinding panghihina ng loob. So ang Panginoong Hesus po mismo, nung siya ay magkatawang tao, dumaan din po siya. Bagamat hindi direktang sinabi ng Biblia, sabi nga po niya, di ba, doon sa kanyang pananalangin na kung maaari, Ama, ay huwag mo nang ituloy ang sarong ito. Bakit po? Kasi nakita niya kung ano yung pagdadaanan niya. At sabi nga po, hindi ito biro. Kaya po siya mismo nagkaroon ng takot, pangamba. So ibig sabihin po ba nito nagkasala ang Panginoong Hesus? Maging ang Biblia po ay naglalarawan na ang Panginoong Hesus ay sabi nga po, sa kanyang pagkakatawang tao, ni minsan ay hindi po siya nagkasala. Bagamat taglay niya yung dalawang kalikasan ng pagiging tao at pagiging Diyos, pero hindi po katulad ng tao, na yung purong tao na katulad po natin na nadadala ng ating mga tukso, nagkakasala. Ang Panginoon hindi nagkasala. So, ano po ang malinaw dito? Ang maliwanag po dito ay, hindi nakapagtataka kung minsan ang isang tao ay mapaloob dito, lalo na po kung yung sitwasyon na kinapapalooban niya, sabi nga po natin, ay hindi biro. Ang mahalaga lamang po, dapat din nating matandaan, ito po ay dinadaanan, pero hindi po tayo dito nananatili. Hindi po ito panghabang buhay, ang depresyon. No, meron pong sagot sa depresyon. At para po sa mga nanonood po nito, gusto po namin samantalayin yung pagkakataon na pakilala sa inyo
na meron pong Jesus na pwedeng tumulong sa atin. Bukod po dun sa ating support system, katulad ng ating mga kaibigan, kapamilya, maaaring hindi natin siya nakikita. Pero sabi nga po if we are believing in Jesus, no, we can really feel His presence na kasama natin at siya yung tutulong sa atin para po malagpasan natin to, mapagtagumpayan natin to. Oo nga po, no, tama nga po yun. Saka kahit naman po yung mga believers na ni Christ, hindi din po tayo exempted dun sa depression. Since napapag-usapan na nga po natin yung depression and depressed feelings, ayan, aminin na po natin, yung depression hindi po magandang pakiramdam or experience. Sunod na po natin na linawin. Yung depression po ba ay isang parusa mula sa Diyos? Sabi ng Panginoong Hesus sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So from the beginning, wala po ang intensyon ang Diyos na tayo ay saktan. Wala pong nagmamahal na ang iniisip niya doon sa kanyang taong minamahal ay saktan. Sa katunayan, hindi nga lang po tayo mahal ng Diyos. Kumbaga parang wala pong sapat na salita upang ilarawan kung gaano kalawak, kalaki, katagal yung pag-ibig ng Diyos. Kaya po ang ginamit na lamang na adjective ay gayon na lamang to signify that it is beyond description. Walang sapat na salita na pwedeng gamitin para ipaliwanag kung gaano kalaki, kalawak, katagal yung pag-ibig na yun ng Diyos. At ang sabi po ngayong pagpapatuloy ang pagbasa sa John 3:17, ako'y pumarito hindi upang pumatol, kundi upang magligtas. Sa makatwid, hindi po intensyon ng Panginoong Hesus na magpahamak. Ni hindi nga daw po para hatulan tayo hindi para tayo i-judge na makasalanan tayo, nagkamali tayo, hindi po para sabihin ng Panginoon na napakahina mo naman, bakit ka ba nade-depress? Parang wala ka namang tiwala sa Diyos. No, hindi po yun ang intention ni Jesus. If you are depressed, ang gusto po ni Jesus, makaahon ka dyan, makaalis ka dyan. And again, I would like to emphasize sa pangalawang pagkakataon po, Jesus is the way. Madedepress ka, madadapa ka, napakadaming beses. Pero kaya po nating i-testify sa buhay natin na sa araw-araw, mahal ka nga ni Jesus. So kahit may malungkot na nangyayari, nakakangiti ka, nakakasurvive ka, may peace of mind, okay yung puso mo, kasi mahal ka ni Jesus. So, Amen. Kung siya po ay may paki sa atin, He cares for us and He loves us, nakikinig po ba siya or nandyan po ba siya sa mga pagkakataon na nade-depress ako, nalulungkot ako, or meron akong mga silent battles na kinakaharap? Una muna, gusto ko lang din dagdagan yung sinabi mo kanina na salamat na lang kasi laging naririyan ang Panginoon. Sabi ko nga, siguro isa ako dun sa magpatotoo na ako mismo, pumaloob din ako sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. Nangangaral na sa loob ng church, pero ako mismo napaloob dito sa ganitong klase ng sitwasyon. But I praise God, sabi ko nga na si Jesus Christ yung naging dahilan para makalaya ako dito. Minsan dumarating din tayo dun sa punto ng ating buhay na minsan mararamdaman parang sabi mo nga, you are battling depression alone. Parang kung minsan tayo mismo inilalayo natin yung sarili natin dun sa support system natin. Kaya sometimes we feel all alone in this battle. Pero alam niyo, ito po yung maganda na pwede tayong iwanan ng ating kaibigan, pwede tayong iwanan ng ating kahit kapamilya kasi may mga sitwasyon na ganyan At yan po ay hindi lingid sa ating kaalaman. May mga nakikita tayong mismo yung pamilya nila, parang ini-invalidate nila yung karanasan ng kanilang kapamilya who is suffering from depression or totally nilalayuan. Kasi para bang hindi na nila feel, hindi nila gusto yung nangyayari, parang feeling nila toxic ang kasama. Parang ang feeling nila nagiging shock absorber sila nung lahat ng mga bigat na nararamdaman mo. Feeling mo yung mga tao na supposed to be maintindihan ka, hindi nila maintindihan. And alam nyo lang po, napakasarap pala na malaman na kapag wala na palang nakakaintindi sa akin, hindi pala totoo na wala na pala talaga. Merong isa naman na, sabi po niya, hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. In relation na po dun sa pangatlong tanong ni Sister Lila, hindi ba nakikinig ang Diyos sa panalangin ng mga taong depressed? Wala bang care ang Panginoon kapag meron akong personal battle na sa tingin ko parang it's really a giant, parang nagiging barrier para ma-reach ko yung aking mga pangarap. So hindi ba talaga nakikinig ang Diyos? Alam niyo po, sa totoo lang, ang Diyos, sabi nga po, siya yung pwede mong makasama, hindi lang sa ginhawa. Alam niyo po, ito yung masarap sa pagiging Diyos, ng tunay at buhay na Diyos, sa persona po ni Jesus Christ. Alam niyo, ang
ang mga tao po, pag may pakinabang ka, kasama ka nila lagi. Lalo na pag nagtatagumpay ka, nandyan sila lagi sa likuran mo. Kasama mo sila. Pero kung minsan po, pag dumadating na yung walang-wala ka na, dun mo nakikita yung mga tao talagang nagmamahal sa'yo. Pero alam niyo po, sabi po ng Panginoon sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin. Sino po yung tinatawag ng Panginoon? Yung po bang mayaman? Yung po bang makapangyarihan? Yun po bang nasa Kanya na yung lahat? Ang sabi po ng Panginoon doon from that passage of the Bible, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasan sa buhay. Mag-aral kayo ng aking mga salita, madaling dalhin ng aking pamatok, at ang lumalapit sa akin ay nakakatagpo ng kapahingahan. Di po ba pagka-depress ka, ang bigat? Parang pagka-umaga, gusto mo nang maggabi, pagka-gabi, gusto mo nang mag-umaga, parang napaka-meaningless talaga ng buhay mo. Parang gusto mo na lang, Lord, gusto ko na lang matapos to. Ang sakit-sakit, unbearable na Panginoon. Parang I feel so uncomfortable kung ano man yung sitwasyon na meron ako. Ang bigat sa pakiramdam. Hindi mo ba gusto pala ng Panginoon? Kapag nabibigatan ka, God wants you to rest. Kapag ka po nabibigatan ka, kapag pagod ka na, ang gusto po pala ng Diyos, bigyan ka ng kapahingahan. At alam niyo po, matatagpuan ng kapahingahan ito, nagyayaya po si Diyos. Kasi sa Kanya din lang ito matatagpuan. Ngayon ang tanong, bakit po sabi nung iba, ba't parang hindi naman ako pinapakinggan ng Diyos? Bakit parang mas madami hindi magandang nangyayari? Parang isang buhay na tungkol lamang sa trahedya. Parang lahat na lang nang nangyayari sa akin, parang wala nang magandang nangyayari. Bakit po ba nangyayari ito? Akala ko ba ang plano ng Diyos? Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang mga nakakaalam ng mga paano ka lang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo. Mga planong hindi para kayo saktan, kundi parang dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Bakit puro yung nangyayari lang sa akin, nasasaktan ako? Akala ko ba para sa aking ikabubuti? Akala ko ba para sa dulutan ako ng pag-asa sa hinaharap? Pero bakit yung opposite ang nangyayari? Kasi ganito po yun, dalawang bagay. Una, may pinangako po ang Diyos. Tama, buhay na ganap at kasiyasiya. Pero gusto ko pong liwanagin, pangako po yun ng Diyos sa kanyang mga anak. Now, ibig sabihin ba nito, Sister Leila, we have a discriminatory God na He only cares dun sa kanyang mga anak? Hindi po totoo yan. Narinig na po natin yan kanina. Ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world. Hindi po ang sinabing so loved children. Hindi po sinabing ganun ang passage ng Bible. For God so loved the world. O bakit, Brother Bobby? Bakit hindi ko nararamdaman yung pag-ina yun? Ang problema po kasi, hindi tayo lahat. I'm sorry po maaaring masakit, pero baka ito po yung magpapalaya sa ating lahat when we finally realize na lahat tayo nilikha ng Diyos, pero hindi po tayo lahat anak ng Diyos. Pero sandali lang po, hindi po ako humuhusga sapagkat wala po akong karapatan at kung ang Panginoong Hesus ay hindi po marito para manghusga, hindi rin po kami narito ni Sister Leila para manghusga. Ang sinasabi po namin, ang ibinabahagi namin ay kung ano po ang sinasabi ng kasulatan. Hindi naman po kasi mahirap maging anak ng Diyos. Yun po ang magandang balita. Hindi siya discriminatory. Lagi nagbibigay ang Diyos ng opportunity. You don't have a personal relationship with Jesus? Napakasimple po. Paano po mapapanumbalik muna yung relasyon mo sa Ama? Ang sabi po, kung tatanggapin mo si Jesus at ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, automatically po, immediately, so parang sabi nga po, mas matagal pa yung pag-pray mo eh. Pero the soonest na tinanggap mo si Jesus, your personal Lord and Savior, there and then, naging anak ka ng Diyos. Ganun lang kabilis? Opo, wala kang paghihirapan kasi biyaya. Kasi nga ang Diyos hindi nagdi-discriminate eh. Basta lumapit ka lang sa Kanya. Alam mo po, ang gusto lang ng Diyos, kilalanin mo lang naman sa buhay mo si Jesus eh. Panginoon, tagapagligtas, anak ng Diyos. At ano po, mga kapatid, unti-unti, yung dating sinasabi mo na hindi mo nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, unti-unti makikita mo sa buhay mo. Hindi totoong inabandono ka ng Diyos. Hindi totoong pinabayaan ka ng Diyos. Brother Bobby, meron na akong relasyon kay Jesus eh. Tinanggap ko na siya ng personal Lord and Savior ko. Pero meron akong mga panalangin na hindi pa din sinasagot ng Diyos. At kahit na nga yung kailangan ko na, ang sakit-sakit pa din ang nangyayari. Kasi po, meron po akong ilang paliwanag po dyan. Una po, kasi lagi nating iniisip pagkasagot ng Diyos, oo. Di ba tayo naman tao, pwede tayong sumagot ng hindi? Pwede rin tayong sumagot ng pwede, pero hintahin mo lang. Ang problema po sa atin kasi, pinangungunahan natin ng Diyos. Gusto mo yung sagot na gusto mo. Tandaan nyo po, napakalimitado
resultado ng ating karanasan. Ang meron lang tayo yung nakalipas at kasalukuyan. Pero ang Diyos, hawak po niya ang nakalipas, kasalukuyan, at hinaharap. Kaya kung sinabi po sa iyo ng Diyos na hindi, kasi alam ng Diyos hindi makabubuti sa iyo. Kung sinabi po ng Diyos sa iyo na maghintay, kasi alam ng Diyos hindi pa ito yung panahon na makabubuti para sa iyo yan. May ibang panahon. At kung sabihin man po sa iyo ng Panginoon ng hindi, at kung ipinahintulot man po ng Diyos sa pagdaan mo yan, minsan kasi matigas ang ulo natin eh. Sa tingin nyo po, kapag ka po halimbawa yung kasangkapan na pang 110 volts ay sinaksak natin sa 120 volts, ano po kaya mangyayari? Sabog. Sabog, nasisira. Bakit? Humihiwalay tayo dun sa disenyo ng Diyos. At ganun po ang buhay natin. Kaya nasisira ang buhay natin. At pagkatapos ay isinisisi natin sa Diyos lahat ng hindi magandang nangyayari. Ang totoo po kaya nasisira ang buhay natin dahil hindi sinisira ng Diyos. Hindi pinapahintulot ng Diyos, kundi dahil humihiwalay ka sa disenyo ng Diyos. Kaya nga tayo pinapaalalahanan ng salita ng Diyos para muling makabalik tayo dun sa disenyo. Sapagkat yung disenyo po na yon, I'm telling you, maaaring sa simula hindi mo gusto. Maaaring sa simula marami kang doubt. Pero you just try and see what God can do sa buhay mo. Sapagkat ang sabi nga po, bagamat tayo hindi tapat, alam niyo po, ito po, subok na. Bagamat ako po personally, maraming pagkakataon na hindi ako naging matapat. Pero sabi nga po ng salita ng Diyos, ang Diyos ay mananatiling tapat pa rin. Nakapagpapatuloy pa rin po si Brother Bobby sa kabila ng lahat ng dinaanan sapagkat mayroong Diyos na natiling tapat sa kabila ng aking hindi pagiging tapat. At ang pangalan po noon, hindi ko na lang siya ngayon Panginoon, hindi ko na lang siya tagapagligtas, matali ko pong kaibigan. Kasama ko lagi sa buhay. Wala pong iba kundi si Jesus. Tama nga po yun, Brother Bob. Sobrang nakaka-bless. Nakaka-overwhelm. Kasi pwedeng hindi naiintindihan ng ibang tao or ng maraming tao na sobra talaga yung blessing, yung pagmamahal na mararamdaman mo sa araw-araw pag nasa buhay mo si Jesus. And we can't emphasize enough kung gaano kami bine-bless sa araw-araw. Tapos hindi, parang alam mo yun, hindi sapat yung pagiging grateful mo, yung salitang salamat. Kasi overwhelming yung pag-bless sa'yo at pagmamahal sa'yo ng Panginoon sa araw-araw. At ayun, tulad nga nung sinabi ni Brother Bobby, tulad nung pagkakaroon natin ng free will sa pagkakasala, sa paggawa ng masama, sa pagpili ng hindi mabuti, may free will din tayo para piliin siya. And it's never too late kasi nandyan lang talaga siya as in one call away. Siya yung literal na one call away. At nakikinig si Jesus palagi. Hindi siya nawawala. Sister Leila, maputo lang kita. Nabanggit mo na din lang naman yung tungkol dun sa free will. Alam niyo yung isa pang maganda sa Diyos, hindi po totoo na namimilit ang Diyos. Kung kami man po ay sumusunod, ganito ngayon yung paraan ng pamumuhay namin. Ano po mga kapatid, it has nothing to do with our church forcing us to do these things the way we are doing it today. Hindi po ganun eh. Ito po ay ginagawa namin because we love doing this. Bakit po? Kasi ito na yung pinili namin na buhay. Siguro po sabi nga po, kung ganito man ngayon yung pamumuhay namin, hindi po dahil kasama kami lang doon sa church or doon sa community kung saan kami kasama. Sa totoo lang po sabi nga po, kahit po ang Bible was very clear about that. Meron daw pong mga nasa lingit sa loob ng iglesia. Ibig sabihin po, merong mga nakasama na hindi naman talaga kasama. Kaya po pagdating ng panahon, sabi nga, paghihiwalayin daw yung trigo dun sa hindi trigo. Kaya nga po, do not be surprised. Bakit yung nag-a-attend yun? Bakit yun naninigarilyo pa? Bakit yun umiinom pa? Bakit yun ang bababae pa? Dalawang bagay po. Una, bakit tinotolerate ba yun sa church? Hindi po namin tinotolerate yun sa church. Pero, parang ganito po yan. Ang hospital po, hindi po binuksan yan para sa mga malulusog na tao. Kasi yung mga malulusog na tao, hindi po sila yung dagli ang nangangailangan ng tulong medikal. Ang nangangailangan po ng tulong medikal, yung mga merong karamdaman, yung may mga mabigat na karamdaman. Kahit nga po ngayon, di ba sa hospital, dahil po sa pandemya, ang unang tinitreat, yung severe cases po ng COVID-19. Sila po yung unang nilalapatan ng treatment. In the same manner po mga kapatid, kung sinasabi mong makasalanan ng isang tao, ibig sabihin ba wala na ba silang karapatan sa habag ng Diyos? Wala na ba silang karapatan sa kagandahang loob ng Diyos? Kung gayon po, walang maliligtas. Kasi ang lahat ay nagkasala. At pangalawa po, kung bakit merong ganun, kasi yun ang pinili nila. Ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin na nasa loob ka na ng simbahan o nasa loob ka na ng church, pinili mo si Kristo kaysa doon sa luma mong buhay. Alam niyo po, yung magiging buhay ng isang mananampalataya,
pinipili yan. Pwede mong piliin si Kristo at sumunod ka sa Kanya. Pwede rin pong hindi. Pero lagi lang pong palala. No? Tama, mapagmahal ang Diyos. Pero sa huli, kung ano yung pinili natin, katulad po ng sinasabi ng Biblia, doon po tayo tutungo batay sa ating pipiliing landas. Kahit po ang kasabiang Tagalog, meron po tayo yan. Ang sabi po, sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. Ang Diyos po, hindi pinakialaman yung free will natin sapagkat hindi po tayo mga program ng Panginoon. Ang tingin po sa atin ng Diyos, mga taong may kakayahang magpasya, taong may kakayahang makadapa ng dakilang regalo sa atin ng Panginoon. So, ayun na nga po, kung nag-decide nga po ako today tatanggapin si Jesus as my Lord and Savior, so sabihin na po natin na sabi nyo ngayon, in a snap, ligtas na ako. Pero, paano kung bukas may mangyaring malungkot? Or may maging dahilan para magkaroon ako ng depressed feelings? O kaya naman po, yung mga believers na as of this moment, nade-depress pa rin sila. Totoo ba yung sinasabi ng mga tao na, naku, totoo ka bang Kristyano? Nade-depress ka pa naman pala. Ibig sabihin po ba, pag nagkaroon ako ng depression, my faith or your faith is flawed? Magandang tanong yan, Sister Leila. Yan nga ang nakakagulat at nakakatakot dun sa mga nagkiklaim na mga mananampalataya at dun sa mga nagkiklaim na bahagi ng iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya sa isang passage ng Biblia sa book ni John, if my memory serves me correctly, John 13:34-35, ang sabi, kung mag-iibigan kayo, kung paanong inibig ko kayo, makikilala nilang kayo nga'y mga alagad ko. And remember si Peter, tinanong na si Jesus kung ilang beses ba dapat magpatawad. Sabi di ba ni Peter, 7 ulit po ba ng 7? Sabi po ni Jesus, Pedro, hindi ko sinabing 7 times 7. Ang sabi ko, 70 ulit ng 7. At ano sabi ni Jesus Christ pa, katulad ng binabanggit ko kanina, hindi niya itataboy ang malapit sa Kanya. At ang sabi pa ni Jesus sa Matthew 28, ano sabi ni Jesus Christ? Lumapit kayo sa akin. Yung lahat na napal, bibigatan sa inyong pasanin sa buhay. Yun bang to judge them na wala silang pananampalataya just because they are depressed, tinatanggal mo yung pagiging tao nila. Hindi ko sinasabing normal yung ganong klase ng kondisyon, pero ang gusto kong sabihin ay walang tao na gustong daanan yung depression. Given the chance, I am telling you, as one of those people na nagsuffer before with depression, hindi mo gugustuhin ma-depress ka. And this is something na hindi mo pinili. Gustong-gusto mo na ngang makaalis dun sa ganong klase ng sitwasyon Pero alam nyo, isang bagay yung ipinaunawa ng Diyos. Kumbaga, for those people who are depressed, they don't need judgment. And number 2, lalong hindi natin dapat i-invalidate yung feelings na yun. Kasi nararamdaman nila yun Who are you para sabihin na kalokohan lang yung depression na yan? Sino ka din para husgahan mo sila na wala silang pananampalataya? Si Pedro. Ito mas matindi ba ito sa ginawa ni Pedro? Ano ang ginawa ni Pedro? Kilala na nila si Jesus, nakasama na nila si Jesus. Yes, face to face. And there was an occasion. Sabi pa niya, Lord Jesus Christ, hindi ko hahayaan na dakpin ka nila. Sukdang yung buhay ko, ialay ko, bago ka nila madakip. Ano sabi ni Jesus Christ? Pedro, bago tumilaw kang manok, 3 beses mo akong ipagkakanulo. At ano ang ginawa ni Peter? True enough, he denied Jesus Christ thrice. That's betrayal. Pero tinraidor ni Pedro si Jesus. Hindi po ba pinatawad ni Jesus si Peter? At kung itinuturing yung mga kasalanan ng depression, hindi kaya patawarin ni Jesus yung mga na-depress? Kung yun nga ipinagkanuno siya, ipinatawad niya. Again, don't get me wrong, hindi ko po sinasabing kasalanan ng depression. Binanggit ko na yan kanina. Pero ipagpalagay natin, sa palagay nyo kaya hindi mapatawad na ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, isang kasalanan lang ang hindi mapapatawad. At ito po, yung pamumusong ng banal na espiritu. Tama nga po. So, to conclude po yung usapan natin ngayon. True enough nga po, na si Jesus ay nagke-care sa mga taong nalulungkot, sa mga taong nade-depress, at never ka talaga, ever in your life, that you are alone in your battles. So sana nga po, marami po kayong natutunan sa question and answer portion na po natin na to. Nakasama si Brother Bobby. And Brother Bobby, sobrang thank you po sa pagpapauna na. Si Brother Bobby po, hindi lang po ito makatanggi sa akin. Pero, ayun nga po. So, maraming salamat po sa inyo, sa time nyo, and sa inyo ring lahat na nanonood. Thank you all for your time. So, Brother Bobby, may mga
Gusto ka pang idagdag? I-grab ko na din yung opportunity na ito Opo. para ipanalangin. Opo. Kung meron man po itong subscriber po dun sa vlog po ni Sister Leila, katulad po ng sinasabi ko kanina, hindi po mahirap maging anak ng Diyos. Mhm. Lalong hindi po namimili ang Diyos na kung sino ang kanyang magiging anak. Kung bubuksan lang natin yung puso natin, tatanggapin natin si Kristo, Panginoon at tagapagligtas natin, hindi lang po kaligtasan, hindi lang po pagiging anak ng Diyos ang ibibigay niya sa atin, hindi lang po kalayaan sa depression. I'm telling you, There's so sa lahat much po more. ng mga sumpa, bandages na hindi tayo makaalis, kasalanan, problemang pinansyal, problema sa pamilya, problema sa buhay, meron pong sagot, meron pang sagot. There is hope in Jesus. Pwedeng wala na pong hope ang sanlibutan ito, pero we find hope in Jesus. Sapagkat meron pong Jesus na laging nangangako sa amin, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Napakasarap po ng pangako. The sweetest promise that we ever heard sa isang hindi magsisinungaling, sa isang hindi mandadaya, sa isang tumutupad sa kanyang pangako. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na ibinigyan mo po kami ng pagkakataon para magkaroon po ng ganitong pagpapalitan ng aming kapatid na si Sister Leila. Lord, stretch out mo po yung kamay mo sa lahat po ng nanonood, nakakapanood po nito. Kung sila man po ay mayroong pinagdadaanan na matinding pagsubok ng buhay, Father God, kasangkapanin mo po ito pong programang ito para po mahipo yung kanilang buhay. And Lord, may they find peace, rest, and Lord, more than anything else, eternal life through Christ Jesus, our Lord and Savior. Kung bago pa lang po kayo at ngayon pa lamang po kayo nakapakinig ng ganitong klase ng palitan, gusto ko po kayong anyayahan sa isang maiksing panalangin na pwedeng bumago ng pangwalang hanggan ng inyong buhay. Panginoong Jesus, kasala ako, hindi ako nabuhay ayon sa iyong salita at ayon sa iyong disenyo. Isinusuko ko na ngayon ang buhay ko at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at anak ng Diyos. Maghari ka at ikaw na magpatakbo ng buhay ko mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat, Ayan. Sister Luna, for Thank you din po. Thank you, Brother Bobby. And thank you everyone for watching this video. So, hope you guys enjoyed. And syempre, sana marami kayong aral na napulot. And hanggang sa susunod natin muli na pagkikita. So, bye love, bye everyone. Stay safe. Bye-bye.